And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, 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 amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome back to your favorite noontime show. It's The Baptist Lunch. And today, brethren, is Friday, November 3. Ay, kabilis naman ang panahon. Nakapangatlong araw na tayo agad ng Nobyembre. Tapos na kagad, patapos na naman ang pangatlong araw ng Nobyembre. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin ang pag-iere ng ating po mga programa. Kaya shout out to all our viewers, North, South, East, and West Corner families. And also to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in. And shout out to all the fathers and husbands out there. This is our program. This is our episode every Friday. This is for the fathers and husbands episode. Alright, kaya tune in lang and join us in the comment section. Makibalita kayo sa amin, makigulo kayo sa amin. Ibig ko sabihin, makipag-usap kayo sa amin. Kaibigan, usap tayo. Alright. Anyways, again, ay magandang tanghali po sa inyo lahat. Shout out to my family, kay Ma'am Yang, hello babe, and to my two boys, Daniel and Aisha. Shout out sa inyo dyan. And to all the South Border family, and specifically South Border fathers, magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, all the fathers out there, keep enjoying the program dahil maganda po ang bagong pag-uusapan po natin ngayon. Alright? Pero bago tayo dumako po dyan, of course, are with me. Kompleto kami ngayon sa biyaya ng Panginoon. Are my co-hosts, Sir Rudy and Sir Noel. Magandang tanghali sa inyo, Sir Rudy. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Sir Jao, at sa lahat ng masugid na taga-subaybay. Ang mga matatapat nating mga kasama, lalo-lalo na ang mga tatay na nakatutok. Yeah. Brother Joji Lacson, kitang-kita kita rito. Kanina pa, abang na abang ka. At magandang tanghali po sa lahat. Tune in lang po at may pagpapala po tayong tatanggapin para sa araw na ito. Pasa natin ang mga link para nang sa ganoon ang mga kaibigan, mahal natin sa buhay ay makatanggap din ng pagpapala. Yeah. Good afternoon sa Arog ko. Arog, magandang tanghali sa iyo. Ano ka lang dyan? Steady ka lang. At antayin mo ang aking pagbabalik. God bless you. Amen, amen. Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na tayo muli ay nagkasama-sama, lalong-lalo na. Binabati ko ang lahat ng mga lider ng tahanan. Yes. Ito na po yung ating panahon na ating pagbulay-bulayan kung papaano tayo magkaroon ng maayos at magandang pagsasama sa ating pamilya at higit sa lahat sa Panginoon. No? At salamat din sa Panginoon na may programang ito na siyang nag-aayos ng pamilya. At tanging salita ng Diyos lamang ang siyang makakapag-ayos ng ating relasyon sa loob ng ating tahanan. Kaya sa pagkakataon nito ay binabati ko unang-una yung aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At gayon din po sa aking pamilya. Kaya Sister Cynthia, dyan ka lang. Alam ko hindi ka makakaalis dahil may problema ka. Kaya stay tuned ka lang at maging yung aking dalawang anak, no? Kay Pauline at kay Tricia, magandang tanghali sa inyo. At sana ay makinig kayo at para magkaroon tayo ng maayos at magandang relasyon sa ating Panginoon. Salamat, Sir Jao, at magandang tanghali po muli. Amen, amen, amen. Shout out sa mga lahat ng mga nasubaybay na ngayon sa ating programa. And ikita ko bawat isa po dito. Again, wala mo nang bisibisihan. Mag-usap-usap muna tayo para sa ikalalago ng ating tahanan at pangunguna ng ating pong mga sarili. Kaya again, ay napakaganda. Ano mo, Sir Rudy, Sir Noel? Ngayon ay November 3 na, napakabilis ng panahon. Totoo yan. Napakabilis ang panahon and alam mo sa sobrang bilis ng panahon, minsan hindi na natin namamalayan. Talagang, ito nga, patapos na naman yung taon. Parang kailan lang natin sinasabi, malapit na naman na 2024. Ito, literal. Yeah, totoo yan. Oo, literal na. At saka, gusto ko lang muna matanong sa bawat isa sa inyo. At talagang personally,
ay bakit, ano masasabi mo sa mga nagdaang programa ng ating pong simbahan? Ikaw, Sir Noel. Amen. So, Sa Sir programa, John, sa programa. Ako po ay labis na nagpapasalamat. Hindi lamang po sa programa ng The Baptist Lands, kundi sa lahat ng programa ng ating iglesia. Dahil makikita mo rito, Sir Rudy, yung concern ng ating iglesia sa pamilya. Amen. At yun yung talagang isang bagay na nagustuhan ko. Kaya nga nung ako ay nagpaplano, Sir Rudy, Sir Jow, na magsimula ng aking pamilya, ay talagang sinabi ko sa Panginoon na, Panginoon, dito mo po ako bibigyan ng mapapangasawa. Yun. Oh, kasi nakita ko, wala pa ang programang ito, Sir Rudy, nung kami nagsisimula pa. Yeah. No? Wala pang ganito. Sinasabi pa lang naman ni Pastor kung ano ang kanyang vision. No? Ano ang vision niya patungkol sa bawat pamilya ng iglesyang ito. Yeah. At wala, talagang sinasabi pa lang ni Pastor yun, pero itinanim ko na sa aking puso't isipan na sabi ko, talagang kinausap ko ang Panginoon na kung pahihintulutan mo ako, Panginoon, ay gusto ko sanang bigyan mo ako ng mapapangasawa mula sa iglesyang ito. At salamat sa Panginoon na tinugon ng Panginoon. Kaya nga yung kabaitan at kadakilaan ng Diyos sa aking buhay ay magmula sa aking buhay, binata, hanggang sa pinagkalooban ako ng aking sariling pamilya at nagkaroon kami ng anak, no? Ay labis-labis ang pasasalamat ko sa ating iglesia dahil nakita ko yung kung ano yung layunin ng ating mahal na pastor sa bawat miyembro ng pamilya. At kita nyo mga kapatid na kung ating talagang isa sa puso lamang at nanamnamin ang lahat ng programa ng ating iglesia, ay talagang makikita mo, walang mapapahamak Yeah. Walang mapapahamak na individual. Ako po ay nagsasabi dahil sa aking nararanasan hanggang sa panahon na ito, na talagang nagsimula ako ng aking pagpapamilya, kasama ko ang ating mahal na pastor. Amen. At yun po yung isang napakaganda na prinsipyo ng ating mahal na pastor. Kung gusto mo kong makasama sa dulo, sa umpisa pa lang, isama mo na ako. Yeah. At yun yung sabi ko, kaya every time na gumagawa ako ng desisyon sa aking pamilya, ay kinukonsulta ko ang aking mahal na pastor. Bakit? Amen. Bakit ko kinakailangan? Kasi sa dami ng binibigyan ng counsel ang ating mahal na pastor, ay makikita mo by simula sa experience ng mga iba, ay magkakaroon siya ng right counsel sa atin. Na upang sa ganon ay walang pamilyang magkawatak-watak. Walang pamilyang magkawatak-watak. At sa 1993 nung napunta ako rito at 1997 nung ako ay nagkaroon ng sariling pamilya. At pumutok ang pandemya. At nagkaroon ng mga programa ganito. Ni minsan naman, Brother Rudy, Sir Jowe, hindi man sumagi sa isipan ko na humarap sa camera. Kasi talagang wala talagang biyaya lang ng Panginoon, bunga na pagsunod natin sa ating mahal na pastor. Kaya tayo ay nagkakasama-sama rito. At nakikita ko, kaya nga ipinupus ko yung aking mga anak. No? Kasi ilang taon na lamang ay pwede nang magpamilya ang aking dalawang anak. No? Amen. Ipinupus ko sila na mag-monitor at mag-involve sa lahat ng programa ng ating iglesia. Amen. Bakit? Kasi napatunayan ko na, Brother Rudy. That's right. Napatunayan ko na sa aking sarili. At kung sila man ay hindi sumunod sa aking payo sa kanila at hindi sila nag-involve sa mga programa ng ating iglesia, mga kapatid, hindi ko nakagustuhan yon. Kung mapahamak man ng aking mga anak
Dahil sa hindi nila pagsunod, hindi ko nakagustuhan yon. Kagustuhan na nila yon. Pero bilang mga magulang, no, bilang ama ng tahanan at leader ng ating pamilya, ay kinakailangan ko silang puwersahin. Bakit Amen. ko kinakailangan sila puwersahin? Dahil alam ko ito ay tama at ito ay nararapat upang magkaroon sila ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga, minsan binabaliwala natin mga kapatid ang programa ng ating simbahan. At alam niyo po mga kapatid, ako tatay na ako eh. Nagmamonitor pa ako sa mga programa ng mga young people. Ay, importante Yun. kasi yun. Amen. Kasi kailangan Mahalaga yan. kailangan mo i-follow up yun sa mga anak eh. Tama yun, Sir Yun. Jow. Kasi connection talaga eh. Walang sayang. Connected lahat. Connected talaga eh. Walang programa ng ating iglesia na hindi natin kailangan. Ito ay pang-pamilya. Ito ay pampamilya. Kaya nga, kinakailangan natin na namnamin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo ganito. Yes. Baka bukas makalawa, magkagera na. Magkakaroon pa kaya tayo ng ganito. Baka mamaya, hanap-hanapin natin yung programa natin kung kailang wala na. That's Saka right. tayo, kasi marami kasi mga especially, mga ama ng tahanan, no? Marami ang binabaliwala nila, passive na lang. Yung programa ng Father's Edition tuwing Biyernes ay wala. Alam naman nila na ito ay mahalaga. Amen. Ngunit, kita nyo mga kapatid, hindi nila binibigyan ng halaga. Bakit? Sa kanilang pananaw ay mababaw lamang ang programang ito. Pero pag dumating yung pagsubok, problema sa loob ng tahanan, saka pa lang sila magmo-monitor at saka talagang grabe ang talagang magi-involve sila mga kapatid. Ay mga kapwa ko ama ng tahanan, kung ikaw ay nagmo-monitor, ay sana hindi mo na marating ang ganyang kalagayan dahil ito ay tinatalakay na natin dito sa ating programa. Kaya nga, napakahalaga na tayo mismo bilang mga leader ng tahanan ay dapat alamin natin kung ano yung mga aktibidades ng ating mga anak at ng ating asawa. Tanungin natin, kayo ba ay nagmo-monitor sa mga programa ng ating simbahan? Ay pag hindi ka, alam nyo, kahapon, Sir Jow, ewan ko ba kung bakit, sabi nga ni Pastor, wala, nilagay tayo sa ganitong kalagayan eh. Abay, ang tagal kong kausap yung isang tatay dahil may problema yung kanyang anak. No? Talagang ang tanong niya, bakit? Bakit daw nangyari sa kanya mga anak? Sabi ko sa kanya, Brad, bago pa lang humantong ang anak mo sa ganyang bagay, ang dami ng mensahe na tinalakay si Pastor patungkol diyan. At ikaw din bilang isang ama ng tahanan, hindi mo minomonitor din yung activity ng iyong anak? John. Abay, biruin mo, imbis na mag-aalmusal na lang ako, abay, lumipas. Merienda na yung almusal ko, Brother Rudy. Ganong katagal. Ganong katagal yung ang point ko rito mga kapatid, maiiwasan natin ang mga bagay na yan kung tayo lamang ay nakikinig at nagmamonitor sa lahat ng programa ng ating simbahan. Connection yan eh. Baka sabihin mo, pang nanay lang yan. No. Ang iyong asawa ay nanay ng iyong mga anak. Kaya nga, bago pa lamang humantong ang problema, kung tayo ay nagmamonitor dyan, sana na-advisean na natin yung ating may bahay. At sana na-advisean din natin yung ating mga anak. At hindi lamang yung kung kailan tayo nalalagay doon sa kalagayan ng pagsubok ay para ka na namang emosyonal na paiyak-iyak at hindi mo marunong harapin yung iyong problemang kinaharap. Kaya nga,
wala pong programa, mga kapatid, na hindi natin kailangan. Yeah. Sinasabi ko po sa inyo. Kaya nga, sa mga kapwa ko, ama ng tahanan, ay magto-2024 na. Ilang kembot na lang yan, Sir Joe. Yeah. No? Magtatapos na yung 2023. So, ano na ang nangyari sa atin? No? Saan kalagayan na tayo naroroon bilang pamilya? Saan antas na tayo ng paglilingkod sa Panginoon? May epekto ba yung programa ng ating simbahan na ang nais ng ating mahal na pastor ay maidala tayo sa mataas na antas ng paglilingkod sa Panginoon? Kaya nga, kung ating nanamnamin lang, mga kapatid, ang lahat ng programa ng ating simbahan, hindi tayo mapapahamak, Sir Rudy. That's Naniniwala ka ba? Amen, my Ako'y brother. nagsasabi bilang sa aking sarili, patotoo sa loob ng aming tahanan. Yeah. Sir Joe, maraming salamat. Yeah, alam mo totoo yan eh. Kasi personal view rin, no, personal view na makikita natin dito. Nilagay lang ni personally, sinabi lang ni Sir Noel yung sa kanya pagdating sa bagay na yan. Pero alam niyo po, kasi yung problema nagsisimula lahat yan eh. That's Yeah. right. Yung problema nagsisimula dyan. Ang problema lagi nagsisimula pagka hindi natin pinahalagan ang mga bagay na ito, fathers. Ano ba sabi mo dyan, Sir Rudy? Yung pagpapahalaga sa mga programa ng simbahan. Yun, okay. Thank you, Sir Joe. At ito, mga viewers natin, at sa lahat ng mga, lalong-lalo na yung mga tatay, na hanggang ngayon, habang nakikinig ako kay Brother Noel, nagbibilang ako ng mga viewers na tatay. At sa bilang ko ay, kapatid, aminin ko sa'yo sa bilang ko, Brad, hindi pa sila lumampas ng 10 ang mga tatay na kakilala ko, yung mga kakilala ko. Pero yung mga nanay, marami. Mga nanay, marami ang nandito. Young people, marami rin yung nandyan. Yeah. Okay? Pero sabi nga, yung magandang masasabi natin patungkol sa bagay na ito, kung gaano kahalaga ang pagtangkilik sa programang ito, ay sabi ko nga, ikaw na tatay ang makakapagsabi kung gaano mo rin pinapahalagahan ang pamilya mo. That's right. Yan po yung pinaka magandang punto. Sabi nga, alam naman natin kung ano ang kalagayan ng pamilya natin, kung bakit tayo nagsisikap, ay lahat ng yan ay para sa kanila. Yeah. So doon sa bagay na pagsisikap natin sa paghahanap buhay, ay napakaganda po ng bagay na yon. Yeah. Pero tandaan mo bilang isang tatay, ang programang ito ay previous na ito, hindi lamang sa para panghanap buhay, kundi para sa mas ikagaganda pa ng iyong pamilya. Amen? So dito kasi makikita natin na ang pinakabuod ay sabi nga, yung mailagay ang ating pamilya sa isang tamang lagayan na merong masayang harmony at pagkakaroon ng unity sa loob ng tahanan. So ako na may naniniwala na walang tatay ang aayaw sa ganitong uri ng programa. At sabi ko nga, lahat naman ng kumpas ng kamay natin ay para sa pamilya natin. Hindi po ba? Tinitiis natin yung hirap, yung mga bagay-bagay para nang sa ganon, may provide natin ang mga pangangailangan ng ating pamilya. Itong bagay na ito na programa ng ating simbahan, itong Baptist Lunch na ito, ay talagang patunay lamang na ang Panginoon ay nagpo-provide ng pangangailangan natin. That's spiritually. Right. Ano po? Ipinakikita na kung paano tayo palalakasin, paano mas magiging effective yung ating leadership bilang tatay sa loob ng ating pamilya, sa ating namang asawa, para mas lalo silang maging kaakibat natin, kakampi sa madaling salita para sa pagtataguyod sa ating mga anak. Kasi habang wala tayo, sila ang naiiwan, sila rin yung nalalapitan ng ating mga anak. Sa madaling salita, the way habang wala tayo ay naaalagaan pa rin ng ating mga asawa yung ating mga anak. Pero yung sinasabi nga na itong bagay na ito, gaano ba ito kahalaga? Ikaw na magsabi niyan, kaibigan. Yung presensya ngayon ang magsasabi na kung gaano mo minahal ang iyong pamilya at pinapahalagahan, ay kukunin mo talaga ang bagay na ito. Isang bagay, sir, na yung sinabi mo kanina,
na nung ikaw ay nagsimula, ay nakita mo agad na ang simbahang ito ay may plano para sa pamilya mo. In fact, yun din, kapatid, yung nakita ko eh. Yun din yung nakita ko nung ako'y nakarating dito. May vision talaga ang simbahang ito, ang ating pastor, para ang ating pamilya ay mas gumanda. Para nakita ko talaga yung pabor na meron ang simbahang ito para sa kanyang pamilya, sa pamilya natin. So, sabi ko, sinong aayaw? Ito'y maliwanag na ng provision ng Panginoon. That's right. Okay? Makakatulong ito kung kukunin mo. Pero kung babaliwalain mo, isang araw, kapatid, tulad ng kunikwento ni Brother Noel, magtatanong ko sa sarili mo, bakit nangyari ito? Yeah. Ito na yung rason eh. Ito na yung sagot, ito yung vitamin, ito yung gamot sa lahat ng pangangailangan ng ating pamilya. Yeah. Kaso, aminin man natin o hindi, yung iba talaga ay passive sa bagay na ito. Yung sabi nga, saan ka nakakita niyan? Young people, may programa. Team Focus, Team Prep, may programa. Area program, meron din. Talagang sulit na sulit. Saan ka? Sabi nga, andoon binuksan ang lahat ng pintuan para lang makapag-involve ang ating pamilya. Upang sa ganon, magkaroon ng connection sa Panginoon at hindi mahiwalay, mga kapatid. And I do believe, mga kapatid, kapag sinabing magandang pamilya, laging konektado yan sa Panginoon. Hindi po pwedeng mawala ang koneksyon ng isang pamilya sa Panginoon at sa simbahan kung sasabihin mong maayos ang iyong pamilya. So, the way, kapag ubalis, nawala, hindi ka naging connected sa church, naging passive ka sa programa ng simbahan, maniwala ka, kapatid, lapitin ka ng virus, lapitin ka ng sakit. Magiging masakiting ka spiritually at hahantong yan sa malala na sasabihin mo may problema ka na. Yeah. Kasi binaliwala mo eh. Ito na yung pagkakataon para i-take mo yung mga aral na ikalalakas natin spiritually, pero babaliwalain. Bakit? Kasi sasabihin nga rindi na ang tenga, paulit-ulit, and then, paulit-ulit din naman ang kanyang ginagawa. Yeah. So, di paulit-ulit lang din tayo. Yeah. Pero yun ang sinasabi ko, That's right. mga kapatid. Para sa atin to, lahat ng ito, provision ng Panginoon sa atin, maliwanag yan kung gaano pinuprovide ng Panginoon ang pangangailangan natin, kaya wag tayo maging passive. Yeah. Nakinabang Amen. ang mga taong nandito, nakikinabang, Amen. kasi tinitake Tinitake natin eh. Tanungin ninyo yung mga viewers natin, ang mga nakinabang. Yeah. Kasi tinake talaga nila. Tingnan ninyo yung ibang simbahan, nakatutok hanggang ngayon. Bakit? Amen. Kasi alam nilang mahalaga. Hindi po ba? Pero sa laki ng simbahan natin, sa dami ng miyembro natin, wala namang ginagawa. Panay lang tuloy ang scroll ng cellphone sa Amen. Facebook. Nalampasan na yung Baptist lunch. Yeah. Please, kapatid, pag may problema ka, pag scroll mo, hindi mo na makukuha. Yeah. I promise you. Thank you, Sir Jao. Yeah, alam mo, sir, yung mga sinasabi nyo na yan, that brings us to our topic. You see? Kasi yung alam mo, personally kasi, sir, itong kagandahan dito, ang problema kasi, hindi natin, fathers, let's be honest, no? Itong kalagayan na nangyayari sa maraming fathers, kaya nga sabi ko sa iyo, we are overpowered, overcrowded. Yeah. Yung first Women for Christ conference, Yeah. Amen. nakailang Women for Christ conference tayo, but Men's for Christ conference tayo, but honestly, it might be nakakahiyang tanggapin, pero yun ang katotohanan. Hindi natin kailanman nalampasan yung bilang nila. That's Yo, right. amen. Honestly speaking, coming from our church, Yeah. Yes, yes. hindi Amen. ko sinasabi yung mga taga-ibang simbahan. Yeah. From our church alone. That's You right. see, hindi natin kayang, ewan ko, I don't know if anong pakiramdam meron kayo doon, fathers. Pero alam nyo, isa ng kadahilanan yan. Hindi natin nakikita na yung mga bagay na yan, even, kasi alam mo, ang galing ng Panginoon akalain mo napakabuti ng Panginoon sa buhay ng pamilya natin, fathers. He is also involving our wives, the mothers of our children. Pinapalago niya na lang spiritual para, alam niyo, again, masakit man tanggapin ito, pero sa kakulangan ng ating spiritual growth, ginagamit yung mga asawa natin para lumago yung pamilya natin. Amen. Ang pangit nito, Amen. Sir Rudy, Yeah. Sir Noel, Yeah. kapag
ang asawa na natin, ang nagiging kadahilanan kung bakit na ipipreserve na lang ng Diyos yung pamilya natin. Kumbaga parang ang pangit ng dating na sinasabi na ng Diyos na pasalamat ka, active yung asawa mo. Yung. Alam mo yun, ganun dating. Illustration lang yun, ha? That's it. Pero, alam mo, kasi we are the salt of the world. Yeah. You see, the reason by preservation pa ang mundong ito is because of the salt of Yeah. the world, Amen. which is us, Christians. You see, na kaya ako sinasabi yan, ilagay natin sa pamilya. Parang ang pangit ng dating na, isipin nyo naman yung gano'n na sabihin na lang ng Panginoon, kaya lang yata sinasalba ng Panginoon yung pamilya natin dahil active yung asawa mo. You see, Amen. at kaya nahuhold na lang na hindi totally pa buwibitaw at nagre-rebelde yung mga anak mo kasi nakikita pa nila yung nanay nila masaya sa simbahan. Yun. Kahit na tayo ng mga fathers ay nawawala na sa picture na kung saan ang problema ngayon, kitang-kita ng pamilya natin na disconnected tayo. You see, disconnected tayo sa spiritual na pangangailangan natin, personal ha, personal, para pangunahan sila. Saan Amen. tayo ngayon konektado? Doon sa mga bagay na napapamahal tayo because we thought yun yung priority para umayos ang buhay ng pamilya natin. Ano yun? Mga bagay sa mundo. Yun, Right, yun, that's yun. true. Let me read to you 1 John chapter 2 verse number 15. Very familiar passage. Sabi ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. If a man love the world, the love of the Father is not in him. Yeah. Verse Amen. 16, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life, and is not of the Father, but of the world. Verse 17, and the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Alam niyo, Amen. fathers, alam nyo, ito, let me encourage you as we open this new topic. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay naniniwala po ko na mas makakatulong ito para sa personal natin paglago. Dapat magpasya na po kayo ngayon bago pa matapos ang 2024. Inuulit ko, Sir Rudy, Sir Noel, hindi pa rin Amen. natin alam Yeah. kung yung pagtatapos ng 2024, kasama mo pa rin ang pamilya mo. Tama Hindi po yan. yan pagbabanta, hindi yan pananakot. Pero Diyos lang ang nakakaalam niyan. At That's wala true. tayong alam diyan. Hindi natin alam kung kasama natin sila by the end of this year. Mhm. You see? Yeah. Maaaring, sabi ko nga sa inyo, kaya nga at least man lang, dumating yung panahon na yon anytime, na ilagay natin sa maayos na spiritual condition yung ating pamilya. Yeah. Amen. So para magawa natin yun, kasi dapat Sir Rudy, Sir Noel, yan yung lagi nating iniisip. Yung maiiwan natin sa pamilya natin. Tama yan. That's right. Sabi nga, di ba Amen. naalala mo, Sir Noel, Sir Rudy, dati pinag-usapan natin dito. Sa tinagal-tagal mo lang kasama ang pamilya mo, pumasok, iniisip mo paano kayo mabubuhay, paano mo sila papakainin. Naisip na ba ninyo, fathers, paano kaya ang buhay ng Kristiyano ng pamilya ko pag iniwan ko sila? Yeah. Amen. Ibig ko sabihin pag wala tayo dito, Yeah. halimbawa lang na mas nauna tayong pauwi ng Panginoon. Amen. You see? Yeah, yeah. Yung maiiwan kaya nating pamilya, ang kanilang pagiging Kristiyano ay solido. Mhm. Yung kanilang pagkatakot sa Diyos ay totoo. Yung kanilang pagrespeto sa salita ng Diyos ay totoo. Paano kaya yung iiwanan nating spiritual life ng pamilya natin? You Aha. see? Hindi naiisip yan ang maraming mga fathers. Kaya, That's honestly, right. alam niyo kung bakit ko sinasabi yan? Sabi na, oh sir, bawal judgmental. No, I'm not judging, but it is manifesting. Napapakita yan. It's because, tinan niyo, fathers, kung sasabihin niyo na yan ay kahusga-husgang pananalita, nakakahusgang pananalita, alright, una, ba't ka pumapalag kung nasa tama ka? Pangalawa, ba't ka nasasaktan kung nasa tama ka? Yeah. Pangalawa, okay, ito yan, fathers. Pangalawa, okay, kung sinasabi natin kahusga-husga yan, ano ngayon ang ginagawa mo, personal, Yeah. na para sa ikalalago mo spiritual, para rin sa ikalalago ng pamilya mo spiritual? Yun. Because if may ginagawa ka, sana nagkikita tayo palagi dito. Tama. Aha. Kaso, ang problema, tulad nga ng sabi mo, yung asawa ang laging nandito. At pag umuwi, pag nagkaroon pa ng magandang nag-uusap, nagkaroon dinil ang problema, mamaliim pa ang asawa tuloy. Yeah. Yeah. Na mas madalas makapakinig sa salita. Yung pang minali, ay naku. You see? Yun ang sinasabi ko. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, fathers, because
I-check natin ang sarili natin ngayon. Baka napapamahal na kayo sa mga makamundong bagay. Yeah. Amen. Baka sinasabi, oy, hindi naman ako ganun. Ang inaasikaso ko naman ay yung pangailangan ng pamilya ko. Baka doon sa binasa ko, the pride of life is in the world. Yeah. Yes. Huwag ka Amen. mag-stick doon sa para sinasabi natin sir na ang kasalanan lang ay pagnanakaw, Oo, pagpatay. pagpatay. No, kasalanan din ang jealousy. Kasalanan din ang strife, pagkakaroon ng hinanaki, Yeah. pagtatago ng galit. You see, Yeah. alam mo, Yeah. kasalanan niya mga yan. Oo. Mga hindi lang bisyo yung kasalanan, hindi yun yung tinutukoy ko dito. Ang tinutukoy ko dito, sa sobrang pagmamahal nyo, sa maaaring sa pangangailangan nyo sa mundong ito, nakakalimutan nyo yung pinaka-priority pangangailangan nyo. Ano yun? Yung spiritual na paglago natin. Yun. Kaya ko sinasabi sa inyo, fathers, napaka-importante nito. Kasi, kaya ko binabanggit ito sa bawat isa. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po ito, no? Tingnan nyo po ito. And, tingnan nyo po ito. Makikita nyo ngayon sa ating pong mga screen. Ito po yung pinaka-pag-uusapan natin, mga katulong sa atin. Avoiding the connections to distraction. May bago na yan, na-send sa email. Avoiding connections to distraction. Maliwanag po yan, mga kapatid. We have to Amen. avoid, balik mo na sa akin. We have to avoid connections to distraction. Sa sobrang pagmamahal natin, sa iniisip natin, may ibibigay ng mundo para sa pamilya natin, hindi natin alam, kumukonek na tayo, mas lalo na tayong kumukonek sa mga bagay na ikasisira ng pamilya natin. Right. Amen. That's right. Now, eto mga kapatid, kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. Tingnan niyo po, tingnan niyo po ito sinasabi ko mga kapatid. Kasi kung yun ang basihan, sabi nga natin dito sa Rudy, walang mayayaman na broken family. Tama That's yan. right. Tama yan. Sige, puntahan niyo yung mga bahay natin dito sa loob lang na po ba? Tingnan niyo kung nandiyan lahat yung pamilya. Amen. Tingnan natin kung sabay-sabay silang kumakain. Yung. You see, Amen. tingnan natin kung sa kanilang, sobrang, sabi ko nga kahit nga yung mga nasa squatters area na mayayaman na rin Yeah. Bakit? Pagpasok mo sa bahay nila, may kanya-kanyang mundo That's true. You Amen. see? Kaya ko sinasabi yan is because hindi natin alam, kakabisi natin, sa kakukonek natin sa mga maibibigay ng mundo sa pamilya natin, konektado na pala tayo sa mga bagay na magdi-destroy sa pamilya po natin. Amen. Ngayon mga kapatid, sa bagong topic po na ito. Alright? Sa bagong topic po natin na ito, makikita nyo po yan. Nandiyan po sa inyong mga screen. Tingnan nyo yung tatay. Tingnan nyo yung picture. You see? Nabubura na yung tatay. Inaabot na ng anak yung tatay. You see? Disconnected na. Unti-unti na nabubura yung imahe. Bakit? Konektado Right. Amen. You see, konektado na sa konektado tayo sa mga bagay na kung saan hindi natin alam, makakasira pala sa pamilya natin. Ano yun? The worldly things. Amen. You see, mas pina-priority natin yung maibibigay ng mundo at napapamahal tayo sa pwedeng maibigay ng mundo knowing, no? Balik mo na, knowing na na yan yung bubuhay sa pamilya natin. Amen. Mga kapatid, ngayon kasama rin po natin ang ating pong mahal na pastor. Magandang hapon po, Pastor Hill. At yung binitawan ni Brother Noel, ni Brother Rudy ay napakaganda. No? At ako'y naniniwala na yun ay malaking tulong sa bawat isa sa atin kung aalalahanin. Alam nyo, ito ang pinakamaganda dyan. Sana maunawaan natin kasi alam mo binubura ko sa simbahan. Yung attitude natin na parang simbahan lang yan. Kasi yun ang nakalakhi natin. Yun ang nakita natin sa tradisyon. Simbahan lang yan. Pero hindi natin kinukonsider na yung simbahan ay source ng information. Alam niyo ba sa mundong ito, ang pinakamaraming impormasyon ay siya yung pinakang safe na tao at eto basically, physically, materially, sila yung nag-a-abound. Okay? Of course, spiritually. If you are well-informed spiritually, then you will abound spiritually. And if you are informed socially, then you will abound in social aspect.
Okay? So lahat yan, yung pinakamaraming information, siya yung napakarami, siya yung nag-grow sa lahat ng mga bagay na anggulo na gusto niyang mag-grow siya or mag-abound. You see? Now, as far as our church is concerned, ako naman naniniwala na hindi naman tayo nagko-compare, no? Tignan na lang natin yung simbahan natin at yung impormasyon na nakukuha natin sa simbahan natin. You see? May marami tayong impormasyon. Nasabi nga kanina ni Brother Noel, hindi na sana tayo, lilipas pa rin, hindi pa nag-aalmusal, kasi may nagpapa-counsel. I mean, hindi naman sa nagre-reklamo tayo. Pero kung ginagrab natin yung pribileyo, or let's just call it opportunity, na matuto tayo, na may matanggap tayong impormasyon para patungkol sa ating pamilya, kung paano natin i-raise ang ating pamilya na pabor sa Diyos upang mapaboran din tayo ng Diyos. Palagay ko wala nang ganung klaseng hirap na magpapalipas pa si Brother Noel ng pagkain para lamang mag-counsel. Hindi naman sa nagreklamo, Hindi naman nagreklamo si Brother Noel. Kaya lang, sinasabi ko po sa inyo na eto, nabibitawan ko sa pulpito. Kaya nga may National Bookstore at may mga iba pang tindahan ng mga libro. Kasi nga, anong laman ng National Bookstore? Di ba information? Ganun kasimple yan. Bakit willing tayo na bumili ng libro para makakuha ng information na samantalang dito open ng information pero passive tayo? Kasi, pero gusto nating mag-abound. Listen, kung kayo man ngayon ay nag-abound na sa isang bagay, paano pa kaya kung dadagdagan nyo pa yung information? Yung mga milyonaryo, ang bilyonaryo bago sila naging bilyonaryo, naging milyonaryo sila. At bago sila na naging milyonaryo, nagtiyaga muna sila sa libo-libo at hundreds. Okay? Yan ang testimony ni Ramon Ang. Di ba? Pero makita nyo, mga taong ito, sige pa ng sige ng basa ng libro. You see? So, no wonder kung bakit nag-abound sila. So, pagdating dito sa bagay na ito, sabi nila, spiritual side kaya yung pastor. Okay, alright. Anong ituturo mo sa anak mo kung wala kang spiritual side? Nag-a-abound ka man, sabihin natin sa pera, kung may kasama kang waldas. Okay? Anong silbi na meron kang milyon kung may anak ka sa kulungan? Anong silbi na may anak ka, meron kang tinatagong milyones, pero hindi maayos ang relasyon ninyo bilang mag-asawa at bilang sa loob ng pamilya? Amen. Di ba? Yeah. So, nakikita nyo ba mga kapatid kung sino ang nasa harapan ninyo ngayon? Hindi naman sa alam nyo naman, gusto ko lamang maglatag ng ebidensya para lamang patunayan ko na legit ang sinasabi ko po sa inyo. Okay? Nandiyan si Brother Rudy, nandiyan si Brother Noel. Kamakailan lamang, graduate si Tricia, cum laude. Graduate na naman si anak ni Brother Rudy, si Aloha. Cum laude. You see, palagay nyo, basta lamang nangyari yan. Yeah. Hindi, may kinalaman ng Diyos dyan. Amen. So, That's right. eto ngayon, ang problema natin, ang sinasabi ko sa atin, kung paano tayo nagkukonek, kung saan natin ikinukonek ang sarili natin. Kasi maganda rin yung sinabi ka rin ni Brother Noel na connection yan. Ang mga bagay na patungkol sa nanay, may kinalaman patungkol sa pamilya. Ang mga bagay patungkol sa anak, may kinalaman sa tungkol sa pamilya. Ang mga bagay na patungkol sa tatay, may kinalaman. Kaya igagrab natin na hindi po pwede na sapagkat sa young people lang ito, ang makikinig lamang ay ang young people. Yeah. No way. So, That's right. maganda as a family, as a church family, lahat natin papakinggan yan. Amen. So Amen.
hindi tayo nagko-connect sa distraction. Amen. Hindi natin alam. Minsan, alam natin yan. Ay, sino ba naman loko-loko magko-connect sa distraction? Hindi mo namamalayan, nandoon ka na. Amen. That's right. Amen. That's Di right. ba? Hindi mo Amen. namamalayan, nandoon ka na. Kaya nga, mas marami tayong pinapakita dyan na mga bagay na makakatulong sa pamilya kaysa makasisira sa pamilya. Amen. Because if you will give yourself and abide doon sa mga bagay na makakatulong sa pamilya, ma-avoid mo ngayon yung connection mo sa mga bagay na hindi makakatulong sa pamilya. Tama yan. That's right. Amen. Amen. Di ba? So, kaya sana mga kapatid, makita na natin, ang pinupunto ko rito, kaya may programa tayong ganito upang matulungan natin ang lahat ng mga kapatiran natin, maging ang wala sa miyembro ng pamilya natin, Yeah. kaibigan natin, kapitbahay natin, sino man, ay nadadagdagan natin ng impormasyon. Okay? Kasi pag merong impormasyon, ang pinakamaraming impormasyon, kapatid, mag-a-abound siya kung saan siya well-informed. That's it. right. Amen. That's true. That's Ang true. doktor, well-abound, umaasenso yan sa pagiging doktor sapagkat nag-a-abound siya ng information patungkol sa medicine. Yeah. Ang mga That's right. lawyers, walang tigil na kaaral ang mga lawyers. O bakit sumisikat sila? Inaaral nila ng mabuti ang kanilang karir, Yeah. ang kanilang linya sa pagiging abogado. You see? Amen. So more Amen. information, mga kapatid, ay makakatulong sa atin. Makakatulong sa ating relasyon. Yeah. Yeah. Kaya Amen. nga, ikinu-connect at dapat nating i-connect ang ating sarili doon sa makakatulong sa pagpapahigpit at masayang relasyon sa pamilya, hindi sa distraction o kasiraan. Okay? Amen. So diyan Amen. tayo magsisimula, mga kapatid. Amen. 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 Alright. Sige lang po. At maganda naman itong mga naririnig ninyo sa Amen. mga naka-anchor po ngayon dyan. Amen. At may mga ebidensya yan, mga kapatid. May mga ebidensya. Amen. Hindi yan basta haw-haw lang dyan. Amen. Amen. Okay? Amen. Para sa inyo yan. Para sa inyo. Amen. 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 Actually Alright. sir, patapos na rin po tayo. Binigyan lang namin muna ng introduction itong ating pong bagong topic po ngayon. At napakaganda po ng introduction na nasimulan po ninyo talaga. Amen. Yeah. So yan ang pinakang-purpose dyan. Basta't huwag niyong kakalimutan, ang karagdagang kaalaman ay kaligtasan. Amen. That's true. Kapahamakan. Amen. Amen. Kaligtasan sa kapahamakan ang karagdagang kaalaman. Kaya dagdag tayo ng dagdag ng kaalaman. Huwag kayong mapagod, huwag kayong magsawa. Yeah. Amen. Yeah. Amen. 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 Okay po. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Rick. Amen. Thank you, sir. Salamat, Brother Rudy. Amen. 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 Thank you, sir. Thank you po. Thank Thank you you. po. And alam nyo mga kapatid, alam nyo, yun talaga yung dapat itatandaan po natin. Sa kadahilanan mga kapatid na yung buhay kasi ng ng pamilya natin, ito kasi sinasabi ni Pastor nakaraan din nabanggit niya yung pagiging selfish, di ba? Binanggit niya kahapon yan sa Baptist Lunch. Yung pagiging akala kasi natin minsan, yun lang yung dapat natupagi. Mhm. You see, Yeah. doon lang tayo nakatuon sa Yeah. world. That's right. Yun nga, kaya what we have to avoid is the connection. Yun yung topic natin Yeah. Avoiding connections to distraction. So That's kailangan, magkaroon tayo mga fathers, magkaroon tayo ng magpahinga, umupo ka muna saglit. Yeah. You see, at i-check mo yung sarili mo, ano yung mga bagay na nagko-connect sa iyo sa distraction. Amen. Yun. Amen. Simulan po ninyo sa pagtingin sa mga bagay na nag-aalis ng spiritual activity ninyo. Yeah. Amen. Yun. Tingnan po Amen. ninyo yung naghihiwalay sa inyo sa pagpaprioritize ng spiritual life ninyo. Diyan nyo maiisa-isa kung ano yung nagko-connect sa inyo sa distraction ng pamilya ninyo. Yun. It's not, Amen. alam nyo, pag i-ano natin yan, Sir Rudy, Sir Noel, hindi lang kasi basta distraction of the family. Yeah. Yeah. Distraction of your marriage.
Yeah. distraction of your children, Yeah. distraction of your wife. Lahat yan, sabi nga ni Pastor Rin, nandiyan si Pastor Rin, sabi niya, the rise and fall of every organization depends on the leader. Amen. Yun. Amen. You see? So, Amen. ibig sabihin, pag bumagsak yung asawa, sa tatay yan. Sa asawang lalaki yan. Pag bumagsak yung anak, sa tatay yan. Tatay Pag bumasak yung pamilya, sa padre di pamilya yon. Lahat Amen. yan. That's true. You Amen. see, yan yung dapat na masiyasan natin. Kaya nga, mag-ingat tayo because yung inaakala, ganyan kagaling ang Diablo eh. You see, Yeah. ganyan kagaling ang Diablo. Yung inaakala natin, ikabubuhay, ginagawa natin tama para sa pamilya natin. Yun. Babaluktutin niya yun. Yeah. Kaya niyang i-twist yan. At pag tinwist niya yan, I'm telling you, pag tinwist niya yan, mga kapatid, dadating yan sa pagkakataon na akala mo nasa tama pa yung kalagayan mo. Yung pala. Amen. That's true. Hindi ka na makita sa simbahan. Amen. Amen. Oh, fathers, puro ka na virtual. Yun. Yeah, that's true. Amen. May chance ba mag-actual? May chance! Amen. Ayaw mo lang. Oh, hindi sir, hindi ko talaga maiwasan. No. Kahit, alam mo, Sir Rudy, Sir Noel, nakapagtrabaho kayo eh. Amen. Yo. Ito yung sinasabi ko dahil nakakita ko ng testimony, nakakakita rin ako ng testimony sa area, hindi naman porket nagtatrabaho ka, talagang wala ka ng choice. You Yeah. have a choice. You have a That's choice. right. Yeah, that's Yun yung true. sinasabi ko. Kung wala man choice, okay, sige, garapala na, isusugal mo ba? Na yung kapahamakan ng pamilya mo para lang sa ikabubuhay nilang pisikal? Yeah. Aha. Come on. Naalala That's ko yung true. sinabi mo, Sir Noel eh. Hmm. Nasa Tarlac ka naka-assign. Yeah. May duty ka. Tama yan. Oh, pag may pagkakataon, sibat. Yeah. Kahit walang pagkakataon, pag alam mo sibat. Yeah, that's true. You see? Oh. That's Si right. Rudy, nakita ko naman yung business mo. You see? Very thriving. At kung paano ka dumugin doon. Pero anong pagkakakilala sa'yo doon sa lugar mo? You see? Pastor, sundalo, bakit? Paiba-iba ka ng uniform eh. Kung hindi naka-necktie, naka-PSS uniform. Yeah. You see? Amen. Pero sabi ko nga, yun ang sinasabi ko mga kapatid, you have the choice. You see? Alam niyo kung ano yung mga bagay. Let's be honest, fathers. Alam ko matatanda naman na kayo eh. Amen. Nasa tamang gulang naman po kayo para ma-determine kung ano yung nag-go-connect sa inyo sa kapahamakan ng pamilya ninyo. Amen. Okay, sige. Tinan niyo po. Bigyan natin ng magandang halimbawa. Okay. Sige po, sugal tayo na sugal sa oras. Talagang bigay kayo ng bigay sa oras ng trabaho para sa pamilya nyo. Napoprovide nyo nga. You see, isa lang tanong ko, gaano nyo kadalas makasama ang pamilya nyo sa loob ng simbahan? Good Yan point. lang. Amen. Simple tanong lang yun. Yeah. That's right. You see, if you want to avoid your connections, if you want to avoid connections with the distraction ng iyong pamilya, simple lang gawin mo. Pagsumikapan mo na every time na may pananambahan, every time may church activity, para sa pamilya, kasama mo dito pamilya mo. Amen. That's true. Napakasimple lang yan, Amen. Sir Rudy, Sir Noel, di ba? Yeah. That's Amen. right. Totoo yan. Iba Totoo yan. pagkakasama mong nananalangin yung pamilya mo sa loob ng simbahan. Yun. Amen. I'm telling you, iba yan mga kapatid. Yeah. You see, Amen. iba na nakakasama mo sila sa bagay na yan. Yeah. Iba yung masaya kang nananalangin na parehas kayo nananalangin ng pamilya nyo dyan sa loob Yeah. ng simbahan. Amen. You see, ano man ang kondisyon ng pamilya ninyo. Iba yung nakakatawa ka sa fellowship na kasama mo yung pastor na inassign sa iyo ng Diyos. Yeah. Amen. You see, iba yung, ayun ang sinasabi ko, di ba? Yeah. You see, walang problema. Sabi ko nga, you can, may ginagawa ka na. Nakakapag-share naman ako sila. Okay, hindi natin pinag-uusapan yan eh. Yeah. Amen. Sabi ko nga sa inyo, it's a blessing kung nagagawa mo yan mga kapatid. Yeah, Pero amen. sabi ko nga, naalala niyo ba yung sinabi ni Pastor last Sunday lang? Maayos ka nga dito, pero pagtawid, Yun. Yan. maayos ka kaya. Aha. Sariwang mensahe yun. Yeah. That's right. Di ba? Tama yan, tama Oo, yan. maayos ka nga dito. Sabi nga ni Pastor nagsosolwinig ka nga dito, nag-area ka dito, nandito lahat. Pero pagdating kaya dito sa pamilya mo, Yun. Aha. Amen. Yung hindi kasi pwedeng maghiwala yan, mga boss. Yeah. Tama Mga yan. sirs, mga kaibigan, you see, mga kakapihan. Yeah. Hindi pwedeng kasi, Amen. hindi kasi pwedeng magkahiwalay na, mga nagsosolwinig ka, na ipopost pa natin yan lahat-lahat. Praise the Lord. Praise the Lord for that. Pero pagdating sa pamilya mo, kailan kayo huling nagsama sa loob ng simbahan? Amen.
Nagsasama naman kami. Umatin na kami, sir. Virtual? Yan ba talaga ang purpose kung bakit tayo nagkaroon ng virtual para hindi ka pumunta sa simbahan? Amen. Yan ba talaga ang purpose? Oh, sabi ko nga, ang purpose ng virtual natin, niliwanag ni Pastor yan, during that time na nasa pandemic tayo. Kaya lang nagtutuloy-tuloy yan kasi may crowd na tayo internationally and provincially. Yeah. Pero sabi ko naman, ikaw na nandito lang na may motor ka, nakakasikit ka, mabilis kang skilled ka pagmumotor nyo, fathers eh. Hindi nyo mamadala yung pamilya nyo dito? Ayan. Tama yan. Hindi naman sa pag-ano eh. May mga alam nyo naman area ko, sa Rudy Sir Noel, United family nga kami. United States of America. United South Border family. Hindi ko ito inaangat. Hindi kami perfectong area. Pero may mga area, may mga sub-area ako na nagagaling sa Antipolo. May mga nagagaling sa Rizal. Nagagaling sa Marikina. Bakit nakakapagdala ng bisita? Yun. Amen. Bakit kasama nila ang kanilang pamilya dito? Amen. Shout out sa inyo lahat na nandiyan dyan. Sa sub-area po na yan. Biyaya ng Panginoon, matindi ang blessing, kaya tuloy-tuloy lang kayo. Yeah. Sir Rudy, That's right. may Mandaluyong. Amen. Nandito tayo sa Taguig, may Mandaluyong. May paraan. Amen. Bailan lang ang biyahe mo eh. That's true. Amen. Bailan lang, hindi ka naman magpaparko papunta dito. Hindi pa nga tawid dagat, ang dami ng reklamo. Yun yung nasa ibang bansa eh. Gabi sa kanila, ang linggo ng umaga natin, kumpleto silang pamilya. Yun. Nasa Tama naman yan. tayo, fathers? Nasa naman ang Amen. pagkalalaki natin na hindi natin hinaharap ang realidad ng kristyanong buhay natin? Yun. Tama You see? yan. Itutuloy natin to. Last Amen. encouraging word, Sir Noel. Amen. So, maraming salamat mga kapatid at nawa ay nagkaroon tayo ng maayos na kaalaman, no, sa pamamagitan ng programang ito. At alam nyo mga kapatid, bago pa lamang mapahamak ang ating buhay, ay naririyan na ang mga babala upang hindi tayo mailagay sa kapahamakan. Kaya nga, ang programang ito, mga kapatid, ay tulong. No? Tulong sa bawat isa sa atin. Wala po tayong inilalagay sa kahihiyan dito. Ang layunin po ng programang ito ay para magkaroon ng matatag na pamilya na masayang na naglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi po natin mararanasan yung kasiyahan at yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kung hindi tayo magsasakripisyo, no? Ibig sabihin, kung hindi natin ito ipaglalaban, no, yung ating pananampalataya. At ang Panginoon natin, hindi naman tayo pinapabayaan eh. Kaya sa kayusan ng ating pamilya ay muli sa susunod na Biyernes ay magsasama-sama muli tayo sa programang ito. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo. Sir Rudy. Mga kapatid, muli, lagi naming sinasabi sa atin, sabi nila yung connection ay napakahalaga. Totoo po yan. Pero may mga connection na maglilid talaga sa atin para tayo ay masira. Kaya naman, piliin natin na mabuti kung saan tayo dapat talaga kumonek. Yeah. Yun ang pinakamaganda doon eh. Bakit kung alin pa yung source tuloy ng pagpapala That's right. at totoong kasiyahan na walang ninagpis sa dulo, bakit hindi tayo doon kumukonek? Kaya isipin natin, gamitin natin mga tatay yung matalas nating pag-iisip. Hindi lamang puro kamay ang ginagawang kilos, kundi gamitin mo ang isip mo para makita mo talaga kung saan patutungo ang iyong pamilya. Ma-identify mo talaga kung saan ang magandang connection. Yeah. Amen. So, salamat sa inyo mga kapatid at sa susunod uli. Yeah. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. And again, to all the fathers out there, magsama-sama po tayo na tayo nagkakasundo sa isang common ground. Ano po yun? Amen. Prinsipyo ng salita ng Diyos. You see, alam niyo po, kaya ako sinasabi ito madalas kasi andyan po ang diablo eh. He is always desiring for the destruction of our family. Yeah. Magsama-sama tayo, magpalakasan tayo sa bawat isa, magpanalakinan tayo sa bawat isa para maitaguyod natin at may pagpatuloy natin ang Christianity na itinuturo sa atin ng Panginoon at dinadala sa atin ng ating mahal na pastor. Amen. Sabi nga po namin madalas dito, madalas nyo rin po naririnig yan sa pulpito, we are so blessed that we are on a different kind of orientation ng Christianity. Amen.
You see, marami po in the Baptist history, marami naglabasan ng mga kanya-kanyang grupo ng mga Baptist. All because of one reason. They're trying to adjust the principle and the standards of God's Word. Kaya kung sinasabi yan sa inyo mga kapatid, pasalamatan natin na tayo nasa tamang pananampalataya, na may tamang salita ng Diyos, na may tamang simbahan at may tamang pastor para patuloy tayong lumago para sa ating pong pamilya. Amen. Alright? Muli, maraming salamat. maraming salamat po sa lahat na nagsubaybay sa atin, North, South, East, and West Corner, and to our viewers worldwide, nationwide, and of course, salamat din sa ating mahal na pastor, and salamat din sa lahat ng mga fathers na tumutok ngayong tanghali po na ito. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. See you later sa the preparation program and Kirby Show. God bless us all. Have a blessed Friday ahead. Amen. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves Him dearly, that is what He sees today. Down through the years I found Him faithful. Think I'll trust Him on and on. For His man will lead His children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all.